upang ating awitin ng panalangin ng nating Panginoon. Sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa wagas niyang pagmamahal, lahat ay kinakalinga, lamang hindi lahat ay nakadarama sa Kanya. Sa Kanyang kapangyarihan, lahat ay Kanyang kaya, ang di lamang niya kinakaya at di niya kayang gawin ay ang pagkakasala. Subalit sa Kanyang kapangyarihan, di lahat nagtitiwala ang mga anak niya. Sa Kanyang kadakilaan, lahat ay naaabot niya, nababatid niya at walang malilihim sa Kanya. Subalit maraming anak niya ang akala'y malilihim ang mga gawa nila. Kaya't halina, halina mga mahal ko, tantuin ninyong lahat ang tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Exodo. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga. Matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan,
at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na kinalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang una ay tinawag na pison at ito'y umaagos sa lupain sa Habila. Lantay ang ginto roon at marami ring rebelyo na batong Yunis. Ang ikalawang sanga ng ilog ay tinawag namang Gihon at umaagos. Ang itinawag sa ikatlo, maagos sa lupain ng Ethiopia. Tigres naman ang tinawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ay ang Euphrates. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Maliwanag ang katotohanan, hinanda ng amang mainam para sa mga anak niyang nilalang. Binigyan niya ng mainam na pamumuhay at kay saya na marapat ay doon ay walang pagkakasala. Subalit natupad at naganap ang panlilinlang ni Satanas sa kanya. Mga anak na nilinlang na pangunahing ginawaran ay si Eva. Mga minamahal, maganda ang plano ng Ama mula noon, ngayon at kailanman. Napakaganda ng plano niya sa buhay ng tao. Subalit kailan kaya gumanda ang plano ng tao sa buhay niya na ilagak sa Ama? Kailan kaya matutupad ang layunin at pagnanasa niyang lahat sa Kanya'y kumilala, lahat sa Kanya'y tumingala sa kapangyarihan niya? Lahat sa Kanya'y manalig, lahat sa Kanya'y magtiwala. O mga minamahal ko, katotohanan ng tinuturan ko. Walang taong banal, walang taong matwid. Lahat ay nagkamali ang kaisipan, lahat maaring magkamali ang kaisipan. Subalit ibinigay ng Ama at binahagi ng Ama ang Espiritu niyang mag-uulat ng katotohanan at magbubukas diwa upang maunawa nila kung sino siya at ano siya at kung anong marapat para sa kanila. Lamang nang dahil sa pagmimithi, sa pagnanasa ng mga bagay na nais nilang kamtin, kung magkamisan, nawawala na ang pagmimithing, maging malugod ang Ama sa kanila. Mapapalad kayong ang mithi ninyo'y kalugdan at malugod sa inyo, at sa bawat araw nagbimithi kayong talimahit sundin kung sino siya at ano siya, yamang ang tuntunin niya't panuntunan ay tamatumpa kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Kanino ba huhugot ng lakas kung ikay nanghihina? Kanino ka hihingi ng liwanag kung ikay nadidimlan? Kanino ka magbibigay galak sa iyong kapwa na may hirap kung magkamisan, na may sakit kung magkamisan? Sa Ama mo, magbigay galak ka, magbigay lugod ka. Kung ano siya at paano mo siya pinagagalak, paano mo siya pinasasaya, maaring pasayahin pagalakin ka sa kabila ng iyong mga hirap. Sapagkat siya ang daan ng katotohanan at buhay na walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sa dakong kung saan, sa bilang pagkatao ko, ang nasa ko'y magtungo lamang doon at tingnan ko kung ano at papaano ang pagiging sanghanap buhay ng junk shop. Na lahat ay kalakal, mga bakal bote, kung ano-ano na, napakaraming bagay, mga karton, mga ganyan, kung ano-ano na. Sapagkat may isang kausap
na pagdaka ay gayon, ganon, ganon, ganito, ganyan. At habang naroroon, habang tinuturo niya kung saan nangalipo kayo, nandito yung ganyan, nandyan. Bilang pagkatao, walang alam, walang dinaratal pa sa akin. Ngunit bilang pagkatao, may dumaratal sa aking kaisipan na hindi ko naman ito sa minamataang trabahong ito o hanap buhay na ito dahil alam ko nasa basura ang malaking kita. Ngunit sabi ko, biglang may hinagap sa isip ko na kahit naman hindi ganitong basura, kumikita rin naman ako ng mas maganda noon. Pagkatapos ito kaya ang magiging hanap buhay ng anak ko. Kung kalooban mo'y maganap, Ama, at kung hindi ay huwag. At pagdakay, nakipag-usap. At hindi ko po namamalayan, bigla nang dumatal sa akin ang Espiritu at nangusap ng ganito, 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 ganito. At pagdakay, di ko na namamalayan, umiiyak na yung kausap ko. At nang matapos mangusap, sinabi niya, totoo po lahat ang sinabi niyo. Bakit ka ako? Ano bang sinabi? Hindi ko alam. Siya na ang nagulat, siya na ang nagsabi, siya na ang nagpahayag sapagkat ako may tiniraman ilang katagalang paano ko maunawaan ang mga sinambit. At pagdakay muli ng usap. Di ba anak, minsan sa aking pangungusap sa harapan ng aking dambana ay may isang dumaan sa kasalukuyan ako'y nagtuturan. Namasdan mo yan, anak, padyak ng padyak ang kanyang mga paa sa bisikleta niya sa daan kung saan nagtutungo, naghahanap ng mga bakal bote at mga karton kung ano-ano pa. Ngunit pagdatal ng takda, mamamatayan, wala ring likom, wala ring tipon, kulang pang kinita, araw-araw ay nasa daan, araw-araw ay kung saan nagtutungo. Sapagkat, yaw ng patotoo, maraming tao, hangad nila'y hanap buhay, ngunit ako'y di matutunan. Hanap nila'y salapi, ngunit ako'y hindi maramdaman. Subalit, sa hirap ng buhay ng tao, kung ako ay kaakibat nito, kasiya't kagalakan sa puso niya'y nunukal. Hanggang sa isang araw nga, lumipas ang hindi nagluwa. Yung taong yaon ay nagkasakit. At nang magkasakit, pinaghahanap ng katugunan para magkaroon ng katugunan sa kailangan na ka-ospital. Binaybay na naman muli ng Espiritu. Yan ang pawang katotohanan, anak. Ang ganyang hanap buhay, kaawa-awa ang mga trabahador. Libot dito, libot doon, senti-senti mo ang kita. Kilo-kilo, tinitimbang. Ngunit ang tunay na pinagmumulan, limpak-limpak naman kung sila'y kumita. Wala pa sa dulo ng kuko, samantalang silang nagpapagal, silang naghihirap. Sabi ko po, parang hindi ko kaya yun, nalunukin. Ang dumi-dumi ng kanilang mga kamay, ng kanilang katawan. Ako'y nakaupo, pagkatapos ay mamasdan ko sila, utos ako ng utos. Tinanong ko anak ko, kaya mo ba yun, anak? Opo, kung kikita naman. Sa barko nga po, kaya ko eh. Subalit hindi ganyan, wika sa kanyang muli. Hindi na siya sumagot. At pagdakay, nangusap muli. Ang mga lingkod ko, dumaranas man ng hirap, tutukuyin ko ang kanilang binabaybay kung saan sila dako, nagtutungo, batid na batid ko ang lahat. Ngunit sino man ang kinalugdat, hinirang kunumang panahon na yaon, naghirap mat dumanas ng hirap, ang tapat at totoo'y hinango kong ganap. Kaya't bakit nababagot, bakit nagdudumalit, nagmamadali, anumang pinagdaraanan mo, yambing mo na lamang sa isang halaman na daratal din ang pamumunga, di mo man asahan. Sapagkat kapag ako'y
Ako nga sa tao, mag-aani sa hindi nila tinanim, makikinabang sa hindi nila pinagpagalan, lamang gagamitin ko para sa pagpapalipin ng kabanal at kabutihan ko. At kung may sisiwalat, magiging totoo at tapat sila sa aking gampanin, yamang hindi ko naman ibibigay ang hindi nila kakayanin, sila kaya ay magugulumapi man din. Mga mahal, kung makikilala lang ng tao ang Diyos, pinagnilayan at pagdakay tinuran. Yung pagnilayan, anak, yung mga mababaho na yan na sinisira at sinisira ay buo. At pagkatapos ay sira, pagkatapos ay bubuuin. Hindi na yan huhugasan, hindi na yan lilinisan. Sasalang na lamang, tulad ng mga plastic-plastic. At pagkatapos ay kay ganun at ganyan, ganyan at ganyan. Hindi ko ba maaring sambitin sa inyo at baybayin sapagkat maaring makasira at manira na. Ngunit, ang may karunungan at kaalaman sa akin, babaybayin ko't ituturo ko man din, kahit malilisyan nyo ang di nararapat. Yan ang turan at tinuran. Mga minamahal, maraming kaganapan sa buhay ng tao na maghapon hirap, na stress, sasakit ang ulo, sasakit ang batok, hindi na magkandaugaga, hindi na makapagsuklay man lang, hindi na makapag-ayos dahil sa paghahanap ng salapi. Di na makangiti, halos di na makangiti, sapagkat paano ka pangingiti kung ang harap mo'y basura at hinaharap mo'y puro basura at utos dito, utos doon, nagdudumali ka para magtimbang, magmamadali ka para manimbang at pagkatapos ay para kitain at kumita. Ilang panahon mong gagamitin ang iyong sarili para pagkamal ng salapi. Hindi ka naman makabubungkal kung maliban ang alaman kung makabungkal ka ng ginto at ikay biglang yaman at tatalikdan mo ang gayong uri ng hanap buhay. At pagkatapos, kung hindi lolobit gugustuhin ng iyong mga anak, sino ang makikinabang at sino ang haharap sa gayong hanap buhay? Sapagkat hindi naman lahat ng tao ay kayang gawin ang ganito at ganyan. Kung magsusuri kayo at nasusuri ninyo, hilig-hilig ang lahat. May taong ang hilig ay magtinda. May taong ang hilig ay manahi. May taong ang hilig ay magluto. May taong ang hilig ay mag-aral. May taong ang hilig ay mataas. Ang pangarap, maraming pangarap. May taong simple lang ang pangarap, simple lang ang gustong maabot, basta ang malaga, masaya, maligaya. Iba't iba nga ang tao, iba't ibang